Magandang araw po mga mahal naming lolo at lola, tatay at nanay. Ako po ang inyong kaibigan dito sa channel na ito at ngayon may dala akong balitang talagang mahalaga para sa inyong bulsa at kinabukasan. Alam namin kung gaano kayo nagsipagod sa buong buhay ninyo. Nagtatrabaho ng walang pagod, nagbabayad ng kontribusyon at inaalagaan ang inyong pamilya. Kaya naman ang bawat sentimo ng inyong pensyon ay karapatan ninyo, hindi regalo. Ngayon tatalakayin natin ang pinakamalaking balita ng buwan, ang kumpirmadong 1,000 na dagdag sa SSS at GSIS na pensyon at ang kritikal na ACOP deadline na dapat ninyong malaman bago mag-Mayo 20, 2026. Huwag po kayong aalis. Maaring mapigilan ang inyong pensyon kung hindi kayo makinig ngayon. Ayon sa pinakabagong ulat mula sa pamahalaan ngayong Mayo 2026, opisyal na kinumpirma ng parehong SSS or Social Security System at GSIS o Government Service Insurance System na magkakaroon ng 1,000 na karagdagang benepisyo ang mga pensyonado. Ang dagdag na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na tulungan ang ating mga nakatatanda na harapin ang tumataas na halaga ng pamumuhay, ang tinatawag nating Cost of Living Adjustment o COLA. Para sa mga SSS pensyonado, ang minimum na pensyon ng SSS ay kasalukuyang nakatakda sa 5,800 bawat buwan. Sa karagdagan ng 1,000, ang bagong minimum ay magiging 6,800 bawat buwan. Ito ang pinakamababang matatanggap ng isang karapat-dapat na pensyonado. Ngunit ang inyong aktwal na pensyon ay maaaring mas mataas pa depende sa inyong mga kontribusyon at bilang ng taon ng serbisyo. Para sa mga GSIS pensyonado, katulad din ang sitwasyon. Ang mga dating kawani ng gobyerno na tumatanggap ng GSIS Basic Monthly Pension ay makakakuha rin ng parehong 1,000 na karagdagan. Ang mga tumatanggap ng survivorship pension o disability pension ay kasama rin sa listahan ng mga maaaring makinabang. Ngunit kailangan munang i-verify ang bawat kaso sa pinakamalapit na GSIS branch. Ayon sa staggered release schedule ng SSS at GSIS, ang pagpapalabas ng benepisyo ay hindi sabay-sabay para sa lahat. Ang petsa ng inyong pagpapalabas ay nakadepende sa huling dalawang numero ng inyong SSS o GSIS numero. 00 hanggang 19, unang linggo ng buwan. 20 hanggang 39, ikalawang linggo ng buwan. 40 hanggang 59, ikatlong linggo ng buwan. 60 hanggang 79, ika-apat na linggo ng buwan. 80 hanggang 99, huling araw ng buwan. Kaya po huwag mag-alala kung hindi agad lumabas ang inyong pensyon sa simula ng buwan. Normal ito. Sundan ang schedule. Ang ACOP deadline ay Mayo 20, 2026. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakakritikal na bahagi ng video na ito, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Ang ACOP ay ang proseso kung saan kailangan ninyong patunayan na kayo ay buhay pa at nananatiling karapat-dapat na makatanggap ng pensyon. Ito ay hindi lamang isang formalidad. Ito ay mandatory para sa lahat ng SSS at GSIS pensyonado. Bakit ito mahalaga? Kung hindi kayo makakumpleto ng ACOP bago ang deadline na Mayo 20, 2026, ang inyong pensyon ay maaaring masuspend o mapigilan. Kahit alam ng sistema na kayo ay buhay at nakatira, hindi iyon fair, alam namin. Ngunit iyon ang patakaran at kaya nga nating maging handa. Sino ang kailangang mag-ACOP? Lahat ng SSS Old Age pensyonado, lahat ng SSS Disability pensyonado, lahat ng GSIS pensyonado na hindi pa nakakakumpleto ng ACOP para sa taong ito, at mga benepisyaro na tumatanggap ng survivorship pension. Paano mag-ACOP online para sa mga mas bata o may tulong ng pamilya? Maaari itong gawin sa pamamagitan ng My SSS portal para sa SSS at GSIS Zone para sa GSIS. Mag-login sa inyong account, hanapin ang ACOP option at sundin ang mga hakbang. Para sa mga hindi makagamit ng internet, pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Magdala ng inyong valid ID tulad ng Senior Citizen ID, Passport o UMID card at ang inyong pensyonados ID. Ngayon, gawin nating mas malinaw ang lahat sa pamamagitan ng tatlong halimbawa. Maaari ninyong ikwento ito sa inyong mga mahal sa buhay para mas maintindihan nila.
Si Lola Nena, 72 taong gulang, ay isang dating labandera at kasambahay na nagbayad ng SSS contribution sa loob ng 15 taon. Kasalukuyan siyang tumatanggap ng 5,800 bawat buwan bilang minimum na SSS pensyon. Ang kanyang bagong benepisyo, dati niyang pensyon ay 5,800, dagdag ang 1,000, kaya ang bagong buwan ng pensyon ay 6,800. Sa loob ng isang taon, ang 1,000 na dagdag ay katumbas ng 12,000 na karagdagang kita para kay Lola Nena. Para sa isang matanda na umaasa sa kanyang pensyon para sa pagkain at gamot, ito ay napakalaking bagay. Ngunit may babala. Si Lola Nena ay may SSS loan na hindi pa nababayaran ng 800 bawat buwan. Dahil dito, ang SSS ay mag-a-apply ng tinatawag na benefit offset o clawback. Ibig sabihin, ang bahagi ng kanyang pensyon ay ibabawas para sa loan hanggang mabayaran nito. Posibleng ang matatanggap niya sa unang ilang buwan ay 6,000 lamang habang binabawas ang utang. Aral, alamin ang inyong mga natitirang utang sa SSS o GSIS bago umasa sa buong halaga ng pensyon. Si Tatay Erning, 68 taong gulang, ay isang dating guro sa public school na naglingkod ng 20 taon bago mag-retire. Ang kanyang basic monthly pension mula sa GSIS ay 18,500 bawat buwan. Ang kanyang bagong benepisyo, dati niyang GSIS pension ay 18,500, dagdag ang 1,000. Kaya ang bagong buwanang pensyon ay 99,500. Sa isang taon, si Tatay Erning ay makakatanggap ng karagdagang 12,000. Sapat para sa kanyang maintenance medicine sa loob ng maraming buwan. Ngunit may alalahanin si Tatay Erning. Hindi pa niya nakumpleto ang kanyang ACOP para sa 2026 at hindi siya marunong gumamit ng internet. Ang solusyon, hilingin sa kanyang anak na samahan siya sa GSIS branch bago mag-Mayo 20, 2026. Kung hindi siya makakapunta ng personal dahil sa sakit, maaaring mag-send ng authorized representative na may special power of attorney o SPA. Si Lola Sining, 75 taong gulang, ay naulilan ng kanyang asawa na dating SSS member. Siya ay tumatanggap ng survivorship pension na 3,200 bawat buwan. Ang kanyang bagong sitwasyon, ang mga survivorship pensionado ay kasama rin sa dagdag, ngunit ang eksaktong halaga ay nakadepende sa kalkulasyon ng SSS. Sa mga kaso tulad ni Lola Sining, ang karagdagan ay maaaring 500 hanggang 1,000 depende sa kategorya ng kanyang benepisyo. Rekomendasyon, personal na pumunta sa SSS branch o tumawag sa SSS Hotline 1455 para maklarify ang eksaktong bagong halaga ng kanyang benepisyo. Mga kaibigan, hindi lang tayo dapat magalak sa dagdag, kailangan din nating mag-ingat, narito ang mga pinakaimportanteng babala. Kung mayroon kayong natitirang utang sa SSS o GSIS tulad ng salary loan, emergency loan o calamity loan, ang sistema ay automatikong magbabawas ng bahagi ng inyong pensyon para sa utang na ito. Tinatawag itong benefit offset o sa pamilyar na termino, clawback. Ang magandang balita, maaari kayong mag-apply para sa loan restructuring upang mabawasan ang buwanang bawas. Magtanong sa inyong SSS o GSIS branch. Sa panahon ng malalaking balita tulad nito, lumalabas ang mga scammer. Mag-ingat sa mga taong nagtatanong ng inyong SSS o GSIS number, PIN o password sa telepono, text o social media. Nag-aalok ng serbisyo para mapabilis ang inyong dagdag na pensyon laban sa bayad. Nagpapadala ng pekeng link na kamukha ng My SSS o GSIS Zone website. Tandaan, hindi kailanman hihingi ng inyong password ang SSS o GSIS, sa telepono man o online. Ito ang pinakamalaking panganib. Kung hindi makumpleto ang ACOP bago ang Mayo 20, 2026, ang inyong pension ay maaaring masuspend ng walang abiso. Ang proseso ng pag-alis ng suspension ay maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 buwan. Ibig sabihin, 3 buwan kang walang matatanggap na pensyon. Huwag hayaang mangyari ito. Gawin ngayon, tawagan ang inyong anak o apo at itanong kung nakumpleto na ang ACOP. Kung hindi pa, gawin ito ngayon, huwag bukas, huwag sa susunod na linggo. Maraming maling balita ang kumakalat sa Facebook at TikTok tungkol sa pensyon. Palaging i-verify ang impormasyon sa opisyal na SSS website, www.sgov.ph, opisyal na GSIS website, www.gss.gov.ph, SSS hotline
1455. Contact Center 8847-4747 para sa SSS, My SSS Portal at app. I-download ang My SSS app sa Google Play o App Store. Mag-register gamit ang inyong SSS number at email address. Maaari ninyong makita dito ang inyong kasalukuyang pension, loan balance, contribution history, at ACOP status. Ang ACOP ay maaaring makumpleto dito sa simpleng pag-click at pag-upload ng valid ID photo. Para sa GSIS, bisitahin ang www.gsis.gov.ph at i-click ang GSIS Zone. Mag-login o mag-register gamit ang inyong GSIS CRN number. Dito matatagpuan ang inyong e-card details, pension history, at ASOP confirmation option. Para sa mga lolo at lola na mas komportable pumunta ng personal, narito ang mga tips na makakatipid ng inyong oras at lakas. Pumunta ng maaga. Magsimulang magpila bago mag 8 to 10 ng umaga para maiwasan ang mahabang pila. Gamitin ang priority lane. Ang lahat ng senior citizens ay may karapatang gamitin ang priority lane sa lahat ng SSS at GSIS branches. Huwag mahiyang ipaalam ito. Magdala ng 2 kopya ng lahat ng dokumento, valid ID, UMID, at anumang kinakailangang papel para hindi na kailangang bumalik kung kulang ang kopya. Magdala ng kasama para sa inyong kaligtasan at para may makatulong sa mga form. Mga minamahal naming lolo at lola, tatay at nanay, ang bawat piso ng inyong pensyon ay pinaghirapan ninyo. Bawat kontribusyon na inyong binayad sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho ay nagbubunga ngayon. Hindi ito awa ng gobyerno. Iyo ang inyong nararapat. Kaya naman, hinahangad namin para sa inyo, huwag hayaang masuspend ang inyong pensyon dahil sa isang simpleng ACOP na hindi na kumpleto. Kausapin ang inyong pamilya ngayon. Ipaalala sa kanila ang deadline na Mayo 20, 2026. Isang araw lang ang kailangan at maaari itong makapagligtas ng maraming buwang pensyon. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, may isang simpleng kahilingan kami. I-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, o ibang mga pensyonado na maaaring hindi pa nakakaalaman ng mga importanteng impormasyong ito. Maaaring ang isang share ninyo ang makapagligtas ng pensyon ng inyong katabing lola o kaibigan. Huwag rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong una sa aming mga update na espesyal para sa inyong kapakanan. Mahal namin kayo. Ingat lagi at tandaan, kayo ay karapat-dapat sa bawat piso ng inyong pensyon.